Dali na, pasok na. Nag-ano po yun, nakabilaw dun sa kaya. Sa Eastern. Eh, siya daw First time ko na ako retired. makakita ng ganun. Retired daw siyang senior na daw kasi siya. Sa barko daw siya tatrabaho. Eh, hindi na daw pwedeng edad niya. Pero ang pension niya matatanggap, 9,000. Sabi ko, parang nalaman ko sa barko siya nagtatrabaho. Sabi ko, maliit po yata yun. Kung kayo sa barko nagtrabaho, maliit po yata yung 9,000. Eh, yun pala, marami daw siyang bakante. Kasi, pagbukas ng ref, patong mo dyan. Diyan na, sa paa mo. Tulak. Ilera mo dito sa tabi. Para hindi ako mahirapan ayos. Tulak pa. Ilera mo siya dyan. Magaan ba yan? Sige. 5 box yan, tapos isang plastic. Yung mga alak, ingatan mo, ayan, alak yan. Dyan, hilera. Para hindi nakapalang pag nabukas ng rep, isun mo dito. Ayan, ito isa. Bigat po yung ayun po, nasa baba. Nasa Ayan. gitna. Lapit mo dyan. Ihilera mo. Hindi pwede, ihilera mo lang. Yan, yung chichari. Itabi mo. Itabi mo naman. Diyan na lang, tayo mo dyan. Dyan. Baba. Iba't, Ayan po. Hello, magandang buhay. Welcome to Starling Channel. Kumusta kayong lahat, guys? At ayan na nga, naisali ko pa yung random na kwentuhan namin ng aking bunso. As usual, sa mga dati kong mga video, sa mga nanonood dyan, ayan, naka-timelapse ulit tayo, guys. Kasi nga, para makaiwas tayo sa sobrang ingay dito sa lugar namin. Siyempre, tindahan to, malapit sa kalsada, kaya naman talagang expect na natin na maingay. Pero para mabawasan nga yung sobrang ingay, ay mas pinili ko talaga na mag voice over na lang. So ngayon guys, ay meron tayong topic at meron akong isi-share sa inyo. Wala nagtatanong pero baka makarelate kayo guys. Ayan, 2025 na pero bakit sari-sari store pa rin kaya? Mahigit 1 dekada na itong aking tindahan, lumipat na rin kami pero dito lang naman din sa lugar na to. Pero bakit sa nagdaang taon, mahigit 1 dekada na, bagong taon na naman, pero bakit sari-sari store pa rin yung ating trabaho, yung ating ginagawa? Dati may nagtatanong sa akin, malaki daw ba yung tubo ko sa pagsasari-sari store ko? Kasi nga, plano din daw niya magtayo ng tindahan sa lugar nila. Siyempre, sinagot ko siya ng tama para naman hindi siya mag-expect masyado once na siya ay nagtayo din ng pagsasari-sari store. Siyempre, sinabi ko sa kanya, maliit lang yung kinikita or tinutubo sa pagsasari-sari store. Kailangan ng diskarte at saka tiyaga para sa papiso-pisong tubo sa pagtitindahan. Lalo na nung bago pa lang ako nagtitindahan, nagsimula lang ako sa candy at mga gulaman. Imagine niyo guys kung gaano kaliit yung tinutubo sa ganong mga paninda. At habang tumatagal nga tayo sa pagtitinda, syempre napag-aaralan din natin yung kung ano yung sistema at kung ano yung mga kailangan ni customer. At syempre napag-aaralan ko din kung paano madadagdagan yung aking kinikita, kung paano lalaki yung kita ko. Lalo na nung dumating yung time na naisip ko na ang sarap pala sa pakiramdam na mayroong sariling kita. At nung panahon, syempre na talagang kinarir ko na yung pagtitindahan. Yung mga barya-barya na kinikita ko dito sa tindahan, nako, hindi ko napapansin. Pag naipon, malaki din pala guys. At nakakabili din ng pandagdag paninda. Kaya nga itong aking tindahan ay unti-unti talaga naming napalago dahil nga sa ganong sistema. At tulad nga nung lagi kong mga sinasabi sa inyo, kung nagsisimula pa lang kayo sa pagtitindahan or kung anumang negosyo, kung nagsisimula pa lang kayo, syempre mahina pa yan. Huwag muna nating kurutan or bawasan yung kinikita niya. Pagkos yung kanyang kinikita ay ibili muna natin ng iba pa mga paninda para mas dumami yung mga paninda mo at syempre malaki yung chance na mas lumaki pa yung iyong kinikita. Kaya importante pagka nagtatayo tayo ng isang negosyo ay hindi lang basta doon tayo nakadepende. Kaya kailangan meron din tayong ibang pinagkukunan ng ating mga pang-araw-araw. Okay lang yun, pwede nating bawasan yung ating kinikita kung nakikita natin na matatag na yung itinayo nating negosyo para makaiwas sa pagkalugi
para makaiwas sa pagsasara. Kasi ganon yung kalimitan nangyayari doon sa ibang mga nagnenegosyo. Bago pa lang yung kanilang negosyo, tapos lahat ay iniasa, lahat ng expenses ay iniaasa sa kanilang bago pa lang na itinayong negosyo. Ganun yung naging diskarte ko, kung kaya yung tindahan ko ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Kahit marami nang nagsipagtayong tindahan dito malapit sa akin. At syempre, lagi kong ipinagpapasalamat yun sa Diyos. Kaya yung kita guys ng isang sari-sari store, nakadepende din yun sa kung ano yung mga tinitinda mo, kung ano yung karamihan mong tinitinda. Kasi yung sa akin, tulad dito sa akin, ang fast moving talaga dito, mga sigarilyo, alak, ayan, syempre sa alak, alam naman natin, maganda talaga ang tubo sa alak, 20 to 30%. Ayan, ganyan ang kitaan pagdating sa alak. Sa sigarilyo, maliit lang naman. Pero kahit marami akong paninda dito na maliit lang yung kinikita ko o yung tubo ko, walang problema yon. Basta laging maraming bumibili, kahit maliit lang yung tubo, magiging madami na rin yung guys sa dami ng bumibili. Ang importante kasi sa akin, nung nagsari-sari store ako, nabubudo, sorry naman. Nung nagsari-sari store ako, ang importante kasi sa akin guys, yung kahit maliit lang yung tubo ko, basta si customer ko ay bumabalik. At kung ikaw, tatanungin mo naman ako kung sapat pa yung kinikita ng tindahan para sa pangailangan ng pamilya. Sa tindahan ko, sa tingin ko naman, sapat na. Ay! Basta sa katulad na pamilya na hindi maluho at hindi maarte sa ulam. Sapat yun guys. Pero dati, nabanggit ko sa iba kong video na itong tindahan ang sumasagot ng aming mga bills sa kuryente, sa tubig, sa internet namin, at sa kabaon ng 3 naming mga estudyante. O ayan. Trivia lang yan guys. 2025 na, pero sari-sari store pa rin talaga yung pinipili ko. Kasi nga guys, talagang nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Bukod sa nagagawa ko yung mga gawain kong bahay, nandito lang sa bahay, na aalagaan ko yung pamilya ko, yung aking mga anak ay lagi kong kasama, syempre. Ang sarap sa pakiramdam. Tapos narito lang sa bahay, tapos kumikita pa ako. Kaya naman, sobrang thankful ako. Salamat sa Diyos kasi binigyan niya ako ng ganitong pinagkakaabalahan. Nakakaano din, stress reliever ko din to dahil nga syempre, may mga customer tayo na nagiging kaibigan. Kaya huwag kayong matakot na may pagkaibigan, may pagkwentuhan minsan guys. Kasi hindi naman lahat na nakikipagkwentuhan, nakikipagkaibigan sa atin ay uutangan tayo. Kaya basta meron kayong rules sa inyong tindahan. Kailangan talaga meron kayong rules. Iba yung sa tindahan at iba rin naman yung para sa pakikipagkaibigan. At next week nga pala guys, ay piyesta na dito sa amin. 2 yung santo namin dito, yung San Ildefonso at Mahal na Birheng Guadalupe. Kaya ang 2 days yung ano namin dito, yung piyesta. Bukod pa yung, syempre yung anong tawag dito, yung Vesperas. So ayan, ito nakikita nyo sa video, namili na naman tayo, nag-i-stock sa mga pwedeng mabili ngayong nalalapit na piyesta. So syempre yung mga alak, yung medyo nagdagdag tayo ng stock sa mga alak, saka yun pa mga pwedeng magamit ngayong magpipesta. Ayan, meron din tayong mga foil at saka yung mga seasoning, mga panghalo. Ayan, meron tayo para yung mga ano ko dito kapitbahay na mga makakalimutin. Ayan, meron sila mabibili sa akin. So ayan, ready na naman yung ating tindahan para sa okasyon. Kaya ayan, hanggang dito na lang guys, wala na akong maikwento, wala na akong masabi. So hanggang dito na lang yung aking kwento. Ayan, sana meron kayong kinapupulutang aral or nakapag-share ako sa inyo ng mga tips or idea, sana ay makatulong. At maraming salamat nga pala sa mga nakasubscribe pa rin dito sa ating channel, sa mga nanonood. Thank you so much sa inyo guys. So ayan na, hanggang dito na lang. Kung bago pa lang pala dito sa aking channel, please mag-subscribe ka na. Paki-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pa mga videos. So ayan, again, thank you for watching. God bless us all and always remember,
Commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe, everyone. Bye.